Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako si Binibining Cecil Gomez at ngayong araw ay may babahagi akong isang kwento na pinamagatang ang batang maikli ang isang paa. Naranasan mo na ba ang pagtawanan, husgahan o maliitin dahil sa isang bagay na wala ka namang kontrol? Paano kung sa kabila ng lahat ng masakit na salita ay natutunan mong tanggapin ang iyong sarili at gamitin ang iyong kahinaan bilang lakas? Sa kwento ito, makikilala natin si Mitya, isang batang isinilang na may kapansanan, ngunit pinatunayan sa buong mundo na ang pisikal na kakulangan ay hindi hadlang sa tagumpay. Halina't sabay-sabay nating tanghayan ang kanyang makabuluhang paglalakbay mula sa panunukso ng iba hanggang sa palakpakan ng buong mundo. Mula sa kanyang pagsilang ay maliit na ang isang paa ni Mitya. Malambot iyon at nakabaluktot. Nang siya ay lumaki-laki, pinasuri siya ng kanyang mga magulang sa mahuhusay na mga doktor. Ang sabi ng mga doktor ay wala na iyong remedyo. Habang buhay na raw magiging lumpo si Mitya. Labis na nalungkot at naawa sa kanya ang mga magulang. Lumaki si Mitya na laging tinutukso ng mga kalaro. Lalo siyang naging tampulan ng panunukso nang magsimula na siyang mag-aral. "Oh, haya na si Pilantod, padaanin ninyo," tukso ng mga pilyong bata kay Mitya. Sa kabila ng lahat, hindi napipikon si Mitya. Hindi siya umiiyak sa panunukso sa kanya. Lumaki siyang matapang at matatag. Pinalaki kasi siya ng kanyang ina na madasalin. Mayroon siyang malaking pananalig sa Diyos, kaya naman nagawa niyang tanggapin ang kalagayan ng maluwag sa loob niya. Habang nagdadalaga ay nahihilig si Mitya sa musika. Nakakatugtog siya ng iba't ibang instrumento. Marami ang humahanga sa taglay niyang galing sa pagtugtog. Upang lalo pa siyang maging mahusay, pinag-aral siya ng kanyang ina ng pagtugtog ng piano. At natuklasan ni Mitya na kulang man siya ng paa, sobra naman siya sa talino sa musika. Maraming mga guro sa musika ang humanga sa kanya. Lahat ay gusto siyang maging estudyante. Pagkaraan ng ilang taon, ibang-iba na si Mitya. Isa na siyang kilalang pianista. Nakarating na siya sa ibang bansa tulad ng Amerika at Espanya. Tumutugtog siya doon. Naanyahan pa nga siya sa palasyo ng hari ng Espanya para tumugtog sa hari. Hindi na siya tinutugso ngayon, hindi na pinagtatawanan. Sa halip, siya ay nahangaan na dahil lahat ay nagkakagusto sa kanyang pambihirang kakayahan sa pagtugtog. At doon nagtatapos ang isang kwento ng isang bata na may kapansanan, ngunit hindi ito naging hadlang upang magpatuloy at magtagumpay sa buhay. At ang aral na ating mapupulot doon ay, anuman ang iyong kalagayan sa buhay, matutong manalig at tumawag sa Panginoon. Pangalawa, huwag makinig sa negatibong sinasabi ng iba tungkol sa iyo. Huwag mo na lang pansinin ang pangit na sinasabi nila. Sa halip ay pagpatuloy na linangin ang iyong kakayahan upang makamit ang iyong pangarap. At ang panghuli, ang bawat tao ay may angking kakayahan na kung pagsusumikapan ay maaaring maging mahusay ka sa larangan ito. Maraming salamat sa iyong panonood at pakikinig. Again, magandang umaga.